Yeah, we're on our way. Skipper replied to the phone he was holding while staring at me intently. God, I miss him. Nang makapasok kami sa loob ng sasakyan ay doon niya palang ako sinunggaban ng yakap at halik sa mga labi. Damn, I miss you, he whispered between our kisses. Tanging ungol na lang ang naisagot ko. Sa sobrang pagkasabik ko rin sa kanya ay tumayo ako at lumipat sa kanyang lap. There I sat as I wrapped my arms around his neck as we both explored our tongues in each other's mouths. You're such a tease, baby. Sa sinabi niyang iyon ay doon ko lang namalayan ang matigas na bagay na ngayon ay nakabukol sa aking kinauupuan. Kaagad akong bumitaw at nahihiyang tumingin sa kanya. I was about to leave his lap when he immediately stopped me and hugged me tighter. Ilang days kang wala, saan ka galing? Malambing kong tanong sa kanya. I leaned against his hard chest at isiniksik ko ang aking mukha sa kanyang mabangong leeg. Work? Patanong niyang sagot sa akin. Agad namang nangunot ang aking noo at napaupo ng tuwid. Sa akin ka nagwo-work, diba? Bodyguard kita, remember? I asked him in a sarcastic tone, but with mixed jokes. Sorry ma'am, I forgot to tell you. He replied as there were playful smiles on his lips. Wow, Ingleserong bodyguard. Natawa siya ng malakas. I can't help but stare at him. A very genuine smile that I only saw once from him. San ka nga nang galing? Huwag mo kong ginagamitan ng charm mo ha. Kunyari ay naiinis ako. Why? Are you falling for me more? Sagot niya at napanganga naman ako. Aba, kumakapal ata tayo, Chong. I pinched him in the stomach. Nadama ko pa ang matitigas niyang abs. And his laughter got louder. Nah, I'm just saying what I noticed. Nag-init ang aking pisngi. Ganun na ba ako kahalata? Hindi no. I immediately defended myself. Baby, you're blushing like an apple. He laughs at me. Pinagtitripan mo ko. Muli ko siyang hinampas sa dibdib at siya naman ay nagpatuloy sa pagtawa. I pouted and tried to leave his lap again when he hugged me tightly again. Sorry, sabi niya habang pinipigilan ang kanyang pagtawa. No matter how many times you fall and drown, I'm the only person who will save and catch you. Like what happened to us in Boracay. Natigilan ako sa kanyang sinabi. What? Yes, Naputol ang kanyang sinasabi nang makarinig kami ng malakas na pagbusina. Napalingon kami sa unahan at nanlaki ang aking mga mata nang matanaw namin ang pamilyar na kotse ni Allen na humahagibis patungo sa sasakyan aming kinaroroonan. Skipper! Chapter 41. Napasuksok ako kay Skipper dahil sa sobrang gulat at takot. I felt him hug me tightly and cover my head with one of his hands. We waited for what would happen next. Pero lumipas na ang ilang sandali, ay wala na kaming sunod na naramdaman. I opened my eyes and turned outside the car in front of us, and there we saw Allen from the driver's seat as his eyes lit up with anger habang nakatitig sa amin at mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa manibela. I left Skipper's lap and hurried out of the car. Allen is also getting out of the car. Kaagad ko siyang sinalubong at pinagsusuntok sa dibdib. Damn you, Allen! Fuck you! You almost killed us! I feel so angry at him. I couldn't stop myself from cursing him over and over again, but I was surprised when he suddenly pushed me. Mabuti na lang at kaagad akong nasalo ni Skipper mula sa likuran. Pero itinayo niya lang ako ng maayos at kaagad ding binitiwan. Sinugod niya si Allen at inundayan ng malakas na suntok. Skipper! Bumagsak si Allen sa lupa. Kaagad ko namang nilapitan si Skipper at inawat. Don't ever do that to my girl, you fucking bastard. I could also feel the indescribable anger in Skipper's voice. Nakangisi namang nagpunas ng gilid ng labi si Allen
na may bahid ng dugo habang matalim pa rin ang pagkakatitig sa amin. You, Selena, you are my fucking fiancé, but you are kissing another man. I laughed sarcastically at what he said. Wow, at least sa lalaki, hindi ko kauri. Eh ikaw? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko, but he just smiled at me like he was a fucking idiot. It's your day, Selena and Steinfeld. I'll forgive you for now. E-enjoy nyo ng dalawa dahil nalalapit na ang mga araw nyo. Maangas pa rin siyang tumayo at nagpagpag ng dumi sa kanyang suot. Can't wait for that moment, Mr. Allen Chavez. May pagbabanta rin sa tinig ni Skipper bago ako hinila at muling ipinasok sa sasakyan. Bago tuluyang makalabas ng bakuran ang aming sasakyan, ay natanaw ko pa si Luis mula sa side mirror ng sasakyan na lumabas ng mansyon at iiling-iling sa harapan ni Allen. Don't mind them, saad ni Skipper mula sa aking tabi, kasabay ng paghawak niya sa aking kamay at pinagsalikop ito. Napangiti naman ako sa kanya. Are you alright? Nasaktan ka ba kanina? He asked. I'm fine, thanks. He raised my hand and kissed it. My heart warmed at what he did. Pansamantalang naglaho ang pag-aalalang nararamdaman ko sa ngayon. Church. Mauna ka na sa loob ng simbahan, I'll just talk to someone, he said and I frowned. Sino? Kakahinto pa lang ng aming sasakyan dito sa labas ng simbahan. I looked outside and saw a woman standing next to a tree at mukhang nag-aabang. Just go ahead. Hindi na lang ako umamik. He came out first and then turned around and opened the door for me. I looked at the woman again before I started walking towards the entrance of the church. Hindi ako tuluyang naglakad patungo sa unahan ng simbahan, kung saan nakita ko na doon ang grupo ng mga kababaihan at mga kalalakihan. Tumambay muna ako dito sa pinto at muling tinanaw si Skipper, who was now talking to another woman outside the church. I felt a little irritated. I don't know the woman. She's not familiar with me. At naaalala ko ring hindi pa ako sinasagot ng maayos ni Skipper kung saan ba siya nanggaling ng mga lumipas na araw na hindi siya nagpakita sa akin. Which job was he referring to a moment ago? I looked outside again while I was here at the church door at natigilan ako nang makita ko na naroroon na rin si Maisie at Cedric at nakikipag-usap na rin kay Skipper at sa ekstrangherang babae. Magkakakilala ba sila? Hi, you're Selena, right? Bahagya akong nagulat sa pagsulpot ng bride sa aking harapan. Napahawak pa ako sa aking dibdib. Oh sorry, nagulat ba kita? Who are you looking at there? You can go inside. Bahagya siyang sumulyap sa labas. No, I'm waiting for... Muli akong tumanaw sa labas. My friends. Tumanaw siyang muli at doon at napansin kong saglit siyang napatitig sa kinaroroonan ng apat. Pero kaagad din siyang bumaling sa akin. You can just wait for them inside. You might get tired of standing here. By the way, ako nga pala si Zujin Kyle Marshall. Nakangiti niyang inilahad sa aking harapan ang kanyang kamay. I stared at her for a moment before I accepted it. She's just a simple woman, but her aura looks strange. It's intimidating at para bang may bigat na hindi mo makakayang pantayan. I also smiled at her in return. And soon to be Mrs. De La Vega, right? Aha. Nakangiti pa siyang lumingon sa unahan. Siguro ay naroroon sa umpukan ang lalaking pakakasalan niya. I could see in her eyes the sparkle and indescribable joy now that she was about to get married. Siguradong mahal na mahal niya ang lalaking iyon. Maisie told me about you. She's my best friend. I hope you wouldn't be offended if she included me as your bridesmaid. But the truth is, I'm ashamed of you. Bahagya akong yumuko sa kanyang harapan. Yun naman talaga ang totoo kasi. Hindi naman kami magkakakilala
At basta na lang akong isinapit dito ni Maisie. Hey, don't be. I should be the one to be ashamed dahil napabilang sa mga bridesmaid ko ang isang sikat, maganda, smart, sexy at modelong gaya mo. My jaw almost dropped at what she said. I blushed. But wait. Beautiful and sexy? Pwede pa. But smart? Malabong mangyari. Does that mean you know me? Nagkibit balikat siya. I have no interest in reading magazines, but I've seen you there once. And I've watched you once in some TV commercials, that's why. While we were talking, I didn't realize that we were stepping towards the front of the church, where some of our comrades were also waiting. At habang tumatagal, ay gumagaan na rin ang loob ko sa kanya. At sa kabilang banda, ay nakalimutan ko na rin ang panandalian ang pag-iisip tungkol sa mga naiwan sa labas. Late na ba kami? We looked behind us when we heard Maisie's familiar voice. No, sakto lang ang pagdating nyo, magsisimula na tayo. The female wedding organizer in front of us replied. Sa tabi niya ay ang namamahala dito sa simbahan. Nagtaka ako nang 3 lang silang pumasok dito sa loob ng simbahan. Nasaan na kaya yung babaeng kausap nila kanina? Lumingon pa ako sa pinto ng simbahan, pero wala akong nakita. Nakipagbeso-beso muna sila sa mga naririto bago lumapit sa akin si Maisie. Samantalang sila Skipper at Cedric ay sa kabilang hilera ng mga upuan umupo, kung saan sama-sama ang mga lalaki. At dito naman sa aming pwesto ay sama-sama ang mga babae. Hindi man lang niya ako nilingon. Sorry we're late, naghintay ka ba ng matagal? Bulong sa akin ni Maisie. Kaagad naman akong umiling sa kanya. It's okay. Who's the woman you're talking outside? Maisie immediately turned to me and stared suspiciously. Seconds later, she also smiled foolishly. Tss, you're jealous, huh? Nah, I'm not. Why should I? Kaagad kong ibinaling sa unahan ang aking paningin. Deny pa, you're blushing. Kaagad ko siyang siniko sa kanyang tagiliran. Nakakahiya kapag narinig ng iba. Hindi ko na nga lang siya tinanong pa at nakakainis dahil hindi niya rin talaga sinabi sa akin kung sino yung babaeng yun. Chapter 42 De La Vega's Wedding Reception. Kasalukuyan ng nagkakasayahan ang lahat nang mapansin kong nawawala si Skipper sa aking tabi. Saan na naman nagpunta yun? Palagi na lang siyang nawawala. I looked around until I saw him outside the venue, talking to a familiar woman. The same woman I saw talking Skipper, Cedric and Maisie outside the church during the wedding rehearsal. Hindi na ako nakatiis pa, kaya naisipan ko nang tumayo at lapitan sila. I think they are talking about something serious, based on their looks. Parang naiiyak na ang babae. You can talk to Maisie. She's the only one who knows everything about your brothers. My forehead furrowed when I heard Skipper's words to the woman. Halo-halong emosyon ang bumalatay sa mukha ng babae at sa tingin ko ay mukhang pasan niya ang mundo. Skip? I noticed that they were stunned when I approached them. Kaagad ding nablangko ang mukha ng babae nang siya ay lumingon sa akin. Who is she? Hindi ko na napigilan pang itanong at hindi ko rin napigilan ang sarili ko na suriin ang itsura ng babae. Hindi kasi siya kapareho naming nakasuot ng gown, pero maganda siya at maamo ang mukha. She's Angel, one of my college friends. Angel, meet Selena, my girlfriend. Skipper said. My heart almost jumped for happiness because I finally heard the word girlfriend from his lips. Girlfriend niya ako. Sobrang sarap pakinggan. Hi, pleased to meet you. Magiliw na bati ko sa kanya at dahil sa sobrang saya ko, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na makipagbeso sa kanya. I noticed her slight surprise at what I did. Thanks, me too.
Nakangiti niya ring sagot sa akin. Well, go ahead, paalam ni Skipper sa kanya, kasabay ng pag-alalay niya sa aking likuran. Sure, enjoy your day. Sagot niya at naiwan na siya sa labas. Why can't she just go inside here? Maybe she's hungry at mukhang wala pa siyang tulog. Nangingitim ang ilalim ng mga mata niya. I said to Skipper, don't worry about her. She can handle herself. Kibit balikat niyang sagot. Pero lumingon din naman siya sa babae at napansin ko ang pagtanguan nila sa isa't isa. Hindi na lang ako nagpumilit pa at muling nakihalubilo sa aming mga kasama. Kakaiba ang kasal na to. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong klase ng kasal. Ang dinig ko sa iba ay sinunod daw kung ano ang nakagawi ang kasal sa province ng bride na si Cale. At di ko ine-expect na ganito pala kasaya ang kasal sa kanila. Napagod ka ba? Skipper asked as he opened the car door for me. Nope, nag-enjoy ako. I answered with a smile on my lips. Pagpasok ko sa loob ay kaagad na siyang umikot sa kabila. I'll take you home then. And then, I may be gone for a few days. Sabi niya kaagad pagkaupo niya sa driver's seat. Ha? Saan ka pupunta? Kaagad kong tanong. I have to watch over Angel's siblings. What? But why would you do that for her? Does she have other siblings or parents who can do that? I was suddenly confused. It's very complicated, princess. Sinimulan na niyang patakbuhin ang sasakyan. How I love every time he calls me princess. And who are the brothers she's referring to? Cedric and Liam. Napanganga ako sa kanyang sinabi. Cedric? Oh my God! Hindi ko mapigilan ang mapabulalas. And I don't think if Cedric already knows about Angel and Liam. Pinaghiwalay sila. Simula noong mga baby pa lamang sila. Their mothers are different, but they have only one father. At hindi maganda ang sitwasyon ni Cedric at Liam sa ngayon. Biglang lumungkot ang tinig ni Skipper. What do you mean? It's hard to explain, princess. Even me, I still have no idea kung paano sila naging ganito. At ang alam ko sa ngayon, their condition is serious. And I think... What? Pinutol niya ang kanyang sasabihin. They can no longer be treated. Mas lalo akong napanganga sa kanyang sinabi. What the hell are you talking about? Alam kong may mali kay Cedric. At hindi lang ito sinasabi sa akin ni Maisie. Pero bakit naman aabot pa sa puntong hindi na sila magagamot? Ganoon na ba yun kalala? Mas lalo akong naguguluhan. Sad to say but yes. Tila wala ng pag-asang tugon ni Skipper. What the hell? Halos bulong na lang ang aking nasambit at hindi makapaniwala sa aking mga nalaman. That's the truth. How could you say that? You're not God, Skipper. You can't say what their destiny is. Malay natin, gumaling pa sila. Let's just take them to the best doctors in America. Hindi ko na napigilan pa ang sumigaw. Princess, paano na si Maisie? Paano na ang best friend ko? I know she couldn't handle it if Cedric dies. I know how much she loves Cedric. Hindi ko na napigilan pa ang aking emosyon. Hush, princess. Naramdaman ko ang paghinto ng sasakyan. Kasunod ang pagkabig sa akin ni Skipper at niyakap ako ng mahigpit. I'm sorry, dapat hindi ko na sinabi sa'yo. Kaagad akong bumitaw sa kanya at sinuntok siya sa dibdib. Maglilihim ka pa sa akin? I just don't want you to worry. Sinapon niya ang magkabila kong pisngi. God, Skipper, she's my best friend. Yeah, I know. At hindi na rin siya iba sa akin. That's why I help guard them and make sure they are safe. And we don't stop looking for another way to save their lives. All I ask of you now is understanding. Please, princess. Kaagad naman akong kumalma sa sinabi niya. Anong may tutulong ko? Is there anything I can do? I want you to be safe while I'm gone.
Can you stay in your kingdom temporarily while your prince is away, my dear princess? Malambing niyang tanong, habang nakasapo pa rin ang kanyang mga kamay sa magkabila kong pisngi at napakalapit ng mukha niya sa akin. What? Hindi kaagad na proseso ng utak ko ang kanyang sinabi, lalo na at naaagaw na naman ang aking pansin ng napakabango niyang hininga. I want you to stay in my house, where our mommy Sofia is, and where I can be more secure in your safety, because you're far from Allen. Our mommy? Hindi ba ako nabibingi? O baka naman may lagnat tong si Skipper? Aha, may pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Natutulala naman ako, pero halos magdiwang ng piyesta ang puso ko dahil sa lalaking ito. Why is he like this? I just fell in love with him even more. Chapter 43. Pagkahinto ng sasakyan sa labas ng kanilang mansyon, ay kaagad akong natanaw sa entrance nito. At doon ay nakikita ko na naman ang mga nakahilera nilang servants. Mabilis na bumaba si Skipper at umikot kaagad upang pagbuksan ako ng pinto. Inalalayan niya akong makalabas. It was late at night, so their beautiful lights were scattered around, and there are also chandeliers even outside their mansion. Mapapawaw ka na lang talaga. He grabbed my hand and pulled me towards the entrance. Malayo pa lang kami ay nakayuko na ang mga ulo ng kanilang mga servants. This kind of greeting is very respectful, and I'm not used to it. I feel like I'm a queen or a princess, even though Skipper calls me princess. Magandang gabi po, senyorito. Sabay-sabay nilang bati habang nakayuko. Huminto si Skipper sa kanilang tapat, kaya napahinto rin ako. And, patanong na sagot ni Skipper sa kanila. Magandang gabi din po, senyorita. Magandang gabi po. Magandang gabi po, senyorita. Bahagya pa silang nagkagulo at hindi sabay-sabay sa kanilang pagbati sa akin. Your senyorita Selena will stay here for a few days. Treat her like a princess. Give her everything she needs. Follow everything she commands and respect her as you all respect me. Is that clear? Skip, no need. Shh! Kaagad niyang pinutol ang tangka kong pagtutol sa gusto niyang mangyari. Wala pong problema, senyorito. Makakaasa po kayo. Magalang naman nilang sagot. I just took a deep breath and let Skipper do what he wanted to happen. Ayoko din naman siyang suwayin sa harapan ng kanilang mga taga-silbi. Maghahanda po ba kami ng hapunan, senyorito? Habol nilang tanong, habang hinihila na akong muli ni Skipper papasok sa mansyon. Nagugutom ka ba? Do you wanna have late meal or dessert? Baling naman sa akin ni Skipper na agad kong inilingan. Busog pa ako. Alright, no need. You can all rest. Sabi niya sa mga taga-silbi at sa kanya ako muling hinila. Gising pa kaya si tita? Kasalukuyan na kaming umaakyat sa hagdan, pero kaagad huminto si Skipper at humarap sa akin. Mommy, he said as he stared at me earnestly. Dumaan mo na ang ilang segundo bago ako nakasagot. Mommy. Nag-init ang aking pisngi at alanganin akong tumingin sa kanya. Hindi pa rin ako sanay. Nahihiya ako, kahit gustong-gusto ko naman yun, dahil feeling ko ay nakikita ko na ang future naming dalawa ni Skipper. Tss, you look like a cute doll every time you blush. He laughed as he slightly pinched my cheek. Kaagad ko siyang kinurot sa kanyang tagiliran dahil mas lalong kahiya-hiya ang nararamdaman ko sa ngayon. Why am I like this when it comes to him? Dati naman ay ang kapal-kapal ng mukha ko sa paghabol sa kanya noong kami ay mga teenager pa lamang. But now, harsh. Come on, bago ka pa himatayin dyan. Muli na niya akong hinila. My eyes widened at what he said. I can still hear his faint laugh,
Mahina ko siyang sinuntok sa kanyang braso, pero parang ako pa ang nasaktan dahil sa tigas ng kanyang muscle. Pumasok kami sa isang malawak na hallway at huminto sa tapat ng isang pinto. Bubuksan pa lang niya ito nang kusa na itong bumukas. "Skipper, Rian." Sabay nagkagulatan ang dalawa. Siya yung isa nilang taga-silbi na hindi ko nagustuhan ang klase ng kanyang pag-asta sa aking harapan noong unang sampa ko pa lang sa mansyon na ito. "What are you doing at my room?" Skipper asked her calmly, but I was surprised and immediately turned to Skipper. "Is this your room?" Tumango naman kaagad sa akin si Skipper. "Then, what is this woman doing in my skipper's room?" Inayos ko lang ang closet mo. Inilagay ko yung mga bagong laundry." Alanganing sagot ng babae. Pero napansin ko naman ang pagsulyap niya sa akin, ang pagtalim ng kanyang mga mata. "Didn't I tell you all that no one can enter my room except Mommy and Sherlove?" Pasensya na, abala kasi kanina si Senyorita sa pagbabake, kaya hindi ko na siya inabala pa. At nakatambak na rin sa laundry ang mga damit mo, kaya ako na ang nagdala dito. Pasensya na ulit. Bahagya siyang yumuko sa harapan ni Skipper. "Wait for me here. We've something to talk about." Skipper replied to her. Sige, bahagya siyang tumabi at binigyan kami ng daan ni Skipper. Muli siyang tumitig sa akin at hindi nakaligtas sa aking paningin ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay bago namin siya tuluyang lampasan ni Skipper. Upon entering, Skipper immediately closed the door, while I immediately admired the beauty, spaciousness, and cleanliness of his room, the masculine interior design, and combination of paints, white, gray, and black. It's so amazing, and it really suits him. Looks like it symbolizes his personality. Pero bakit dito niya ako dinala? "Stay here while Who's she?" Putol ko sa sasabihin niya nang bigla kong maalala ang babae sa labas ng silid. Kaagad din akong humarap sa kanya. "Who?" Kunot noon niyang tanong. "The girl outside. She's Rian, the daughter of our butler here. But now her mother has been resting since she got sick." Napatango-tango naman ako. "Are they your relatives?" "No." Sinimulan niyang luwagan ang kanyang necktie. "She likes you." Muling napaangat ang kanyang mukha sa akin. "How did you say that?" Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. "I'm a woman and I feel it." I couldn't stop pouting as I crossed my arm. But I don't notice it. Muli niyang ipinagpatuloy ang pag-alis ng suot niyang necktie. "That's impossible." Napaismid ako sa hangin. "I'm not good at lying." Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Oo nga pala, manhid ka pala gayang noon." I rolled my eyes. Kinikilig din naman ako noon sa mga banat mo. Napanganga naman ako sa kanyang sinabi. Hindi ko dama. "Then, you are the dumb one and not me." He grinned at me and my jaw almost dropped at what he said. Parang nabaligtad ata. "You're lying, Skipper." "I'm not." "Then, you're good at hiding." "And you're the one who's good at flirting with me." My eyes widened in shock. "Wah, lakas mo," I answered him sarcastically. "You're jealous, baby." Nakalapit na siya sa akin. Ako naman ay napahakbang patras. "I'm not." "You are." Hinapit niya ang aking bewang. "I'm not a Skipper." "You are, princess." He held my chin and lifted it up. "Why should I?" Sinamaan ko siya ng tingin. "Pwede nang sabitan ng kaldero yung nguso mo." Kaagad kong itinikom ang aking mga labi at tinangka ko siyang itulak. Pero mas humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. "I don't have to be jealous, Skipper." Sinamaan ko siya ng tingin, pero tila natutuwa pa siya sa iniaasta ko. "Why?"
Nakikita ko ang munting ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Wala, let go of me. Tinangka ko kung muli siyang itulak, pero mukhang pinagdikit na kaming dalawa gamit ang glue. Tell me, baby. Nalalanghap ko na ang mabango niyang hininga at malapit na naman akong mabaliw. I have nothing to say. You have, tell me. Damn Skipper, cause you are mine. Huli na bago ko na-realize ang aking isinigaw. Sinakop na niya ang buo ang aking mga labi hanggang sa naramdaman ko ang lambot ng kama na sumayad sa aking likuran. Chapter 44. His tongue explored inside my mouth. He sucked my tongue and twisted it. I swallowed a few times and we savored both of our saliva on our lips. Ganito na yata ako ka-addict sa kanya, na kahit ang laway niya ay matamis sa aking panlasa. I couldn't stop moaning as my arms wrapped tightly around his neck. Ramdam ko ang bigat ng kanyang katawang nakatagan sa akin. He locked me tightly in his strong arms, as if anyone who tried to snatch me from him would never succeed, and no one would be able to break it. And even if he claims me in these moments, I'll never mind about it. I'm only for him, my body, and even my soul. Pero bahagya nang lumayo ang kanyang mga labi sa akin. I live for a while, and just wait for me here. Kung saan kita iniwan, doon din kita babalikan. Is it clear? Malambing niyang saad, pero may himig ng otoridad na kailangan kong sundin. Alright, matagal ka ba dun? Mahina kong tanong habang tinititigan ko ang buo niyang mukha na animoy perpekto ang pagkakagawa. It depends on how long they'll stay in Tagaytay, and it also depends on their situation in there. He kissed my forehead, sending a warm caress to my heart. Hindi pa pwedeng sumama na lang ako? I pouted again, but he immediately claimed my lips